Pahayag, 18 kabanata. Pagkatapos nito, nakita kong bumababa mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaluwalhatian. Sumigaw siya ng napakalakas. Bumagsak na! Bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia! Ngayon ay kulungan na lamang siya ng mga demonyo, ng masasamang espiritu, ng maruruming ibon at ng marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop, sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakiapid sa kanya ang mga hari sa lupa at ang mga mangangalakal sa buong daigdig ay yumaman sa kanyang mahalay na pamumuhay. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, Umalis ka sa Babylonia, bayan ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan, upang hindi ka maparusahang kasama niya, sapagkat abot na hanggang langit ang mga kasalanan niya, at hindi nalilimutan ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa iba. Gumanti kayo ng doble sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang kopa ng inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa iba. Kung paano siya nagmataas at nagpasasa sa kalayawan, palasapin ninyo siya ng ganoon ding pahirap at kapighatian, sapagkat lagi niyang sinasabi, Ako'y nakaluklok na isang reyna. Hindi ako byuda, hindi ako magluluksa kailanman. Dahil dito, daragsa sa kanya ang mga salot sa loob ng isang araw. Sakit, dalamhati, at tagutom. At tutupukin siya ng apoy, sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na humahatol sa kanya. tatangis at iiyak ang mga haring nakiapid sa kanya at nagpasasa sa kalayawan sa piling niya, habang tinatanaw nila ang usok ng nasusunog na lungsod. Tatayo sila sa malayo, sapagkat takot silang madamay sa dinaranas niyang parusa. Sasabihin nila, Kalagim-lagim! Kalagim-lagim ang dakilang Babylonia, ang makapangyarihang lungsod. Sa loob lamang ng isang oras ay naganap ang parusa sa kanya. dahil sa kanya'y tatangis din at magdadalamhati ang mga mangangalakal sa daigdig, sapagkat wala nang bibili ng kanilang paninda. Wala nang bibili ng kanilang mga ginto, pilak, alahas at perlas, mga telang lino, seda, telang kulay ubi at pula, lahat ng uri ng mabangong kahoy. Mga kagamitang yari sa pangil ng elepante, mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol. Wala nang bibili ng kanilang sinamon at mga pampalasa, kamanyang, mira at insenso, alak at langis, harina at trigo, mga baka at tupa, mga kabayo at karwahe, mga alipin at maging kaluluwa ng tao. Wala na ang lahat ng mga bagay na hinangad mo, ang lahat ng kayamanan mo, pati na ang iyong kagandahan ay naglahong kasama mo at hindi na masisilayan ng mga tao kailanman. Hindi lalapit ang mga mangangalakal na yumaman sa lungsod na iyon, sapagkat takot silang madamay sa kanyang paghihirap. Tatangis sila at magdadalamhati. Sasabihin nila, Nakakapangilabot ang nangyari sa tanyag na lungsod. Dati nadaramtan siya ng lino at telang kulay ube at pula, at napapalamutian ng mga alahas, ginto at perlas. Sa loob lamang ng isang oras ay naglahong lahat iyon. mula sa malayo ay tumanaw ang mga kapitan, mga pasahero
at mga tripulante ng mga sasakyang pandagat at lahat ng nangangalakal sa dagat. At tinangisan nila ang nasusunog na lungsod habang minamasdan ng usok na nagmumula roon. Walang katulad ang katanyagan ng lungsod na iyon. Nagsabog sila ng abo sa kanilang ulo at nanangis. Kalagim-lagim! Kalagim-lagim ang nangyari sa dakilang lungsod. Yumaman ang lahat ng tumigil sa kanyang daungan. Ngunit sa loob lamang ng 1 oras ay nawalan ng kabuluhan. Magalak ka, o langit, sa nangyari sa kanya. Magalak kayo, mga hinirang ng Diyos, mga apostol at mga propeta, sapagkat hinatulan na siya ng Diyos dahil sa ginawa niya sa inyo. Pagkatapos, isang makapangyarihang anghel ang bumuhat ng isang batong sinlaki ng gilingang bato at inihagis iyon sa dagat. Sinabi niya, "Ganito karahas ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babilonya at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa kanya ang tinig ng mga awit at ang himig ng mga tugtugan ng alpa, plauta at trompeta. Wala nang makikita sa kanyang mga manggagawa at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Wala nang kahit isang ilaw na magliliwanag sa kanya. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga ikinakasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang kanyang mga ngalakal at dinaya niya ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. At natagpuan sa kanya ang dugo ng mga propeta, mga hinirang at ng lahat ng pinatay sa daigdig.